blessed cross of Christ, one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. And I would like to welcome you all once again dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Bago po tayo magpasimula, gusto ko muna pong i-shout out ang ating pong mga mahal na kapatid sa Glorious Hope Baptist Church. Una na po ang Pastor Lorenzo Domingo. Thank you so much sa inyo pong generosity. Thank you so much sa isang masayang pagbibigay ng tinatawag nating pagpapahalaga sa mga lingkod ng Panginoon. At shout out po para sa mga masugid nating taga-subaybay. Ito po yung grupo nila Sister Elena Viray. Okay, binabati ko po kayo katulad ng ipinangako ko po sa inyo kanina. Masaya po ang fellowship. Imagine, 2 preachings ang ginawa po ng inyong lingkod ngayong umagang ito. At nagpapasalamat tayo na niloob ng Diyos na makaabot po kami ngayong gabi para po sa ating Feasting on the Divine Verses. And I am very happy na muling makapagministeryo po sa inyo. Nawa, ipanalangin po ninyo ang patuloy na pagkilos at paggawa po ng Panginoon. Nais din po nating batiin muna advance happy anniversary po sa mga kapatiran po natin sa Living Water Baptist Church, Caloocan, sa pangunguna po ni Pastor Joseph Guzman. Ano po, mga kapatid, maraming salamat at special delivery pa ang inyong gift. So, sobrang na-appreciate ko, of course, ng aking pong wife and even si Sophia, tuwang-tuwa po. Kaya salamat po mga kapatid, ang Diyos po ang bahalang magpala sa inyo. Nais din po nating batiin, and please do pray for me because tomorrow in the afternoon po ay anniversary naman po ng Maranatha International Baptist Church sa lugar po ng Malabon. Ito po ay sa pangunguna ng ating pong butihing pastor din, Pastor Resty Diato. So congratulations sa ating pong mga pastor at mga kapatiran. Pakipanalangin po natin ang tagumpay po nito. Ganun din po, nais nating i-announce, siguro maganda mabanggit na po natin
tomorrow, meron pong dalawang magkasunod na kung saan magkakaroon po ng musical presentation. Una po ang Victory Fundamental Baptist Church. Ang afternoon service po natin, ito po ay special service na kung saan po hosted by Victory Fundamental Baptist Church. Ganon din po ho, huwag tayong malito sa time. 3:00 din po tayo ng hapon. Dahil pagkatapos natin, yung Maranatha International Baptist Church naman, sa Marikina po ang may musical presentation. Napakasarap isipin ang lahat ng gawain po. Sa kabila po na tayo po'y nasa pandemya, mga busy pa rin sa gawain ng Panginoon. Amen? So mahalagang paalala po, tomorrow, nag-decide po ako na sa mismong service natin, ang ating pong afternoon service, yan po ay special service sapagkat may musical presentation po ang Victory Fundamental Baptist Church. Okay? 3 o'clock in the afternoon po ang simula po natin. And then, meron din pong musical presentation. Kaya mga kapatid, pagkatapos natin, ang sarap po na tayo po ay talagang mabusog, mapuno ng mga makalangit na awit po sapagkat ang Maranatha International Baptist Church, Marikina, ay meron din pong musical presentation. At sa mga magse-celebrate ng anniversary po, ito po ay ang Living Water Baptist Church Caloocan at ang Maranatha International Baptist Church Malabon. So, nililiwanag po natin yung mga activities natin for tomorrow. So, tama lang na maging busy po tayo sa gawain po ng Panginoon. Okay? So, bati na rin po tayo sa ating pong mga birthday celebrants. Kahapon, birthday po ni Sister Winnie at saka ni Kuya Jojo. So, kaya binabati rin po natin si Kuya Rafi Manuel. Makakala nyo si Brother Jojo po yan. Bagamat alam po, December din si Brother Jojo di ba? So, malapit na rin po ang birthday ni Brother Jojo. Pero, kahapon po ang nag-celebrate si Sister Winnie at saka po si Brother Rafi Manuel. Yan po ang pinaka-gwapo po sa lahi ng Manuel, si Kuya Rafi. Okay? So, kaya belated happy birthday. At gayon din naman sa mga nagse-celebrate po, kasi hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataong bumati kahapon. Kaya I hope na nauunawaan po ninyo. This time, batiin natin ang mga birthday celebrants ngayon. Unahin natin yung mga pastor. Birthday po ni Pastor Adolfo Recto. So, happy birthday po, Pastor Recto. Ganon din po, birthday din ni Pastor Ricky Tamayor. Ayan, sa lugar naman po ng Palawan. Si Pastor po sa Pasig, si Pastor Tamayor naman sa Palawan. Birthday din po ng ating isa pang pastor, kamanggagawa, si Pastor Nemencio Maniego. Kanina magkasama po kami. Happy birthday, Pastor Maniego. At nawa, patuloy pa po kayong gamitin ng Panginoon sa gawain. We would like to greet also si Christopher Badua. Happy birthday, Brother Christopher. At si Nespel Gabarae. Happy birthday din kay Nespel. Si Aki Villa. Happy birthday, Aki Villa. At si Lenly Carino. Happy birthday po sa inyong lahat. At sa lahat ng birthday celebrants, ang feasting po ay bumabati sa inyong lahat. Lakip ang panalangin na kayo po ay patuloy na pagpalain po ng ating Panginoon. So, batiin na rin po natin yung anniversary. Yung mga nag-a-anniversary ngayon. So, nais natin pong unahin po ang ating pong anak sa gawain. Walang iba kundi si Pastor June at saka si Ma'am Carrie Ortega. Happy wedding anniversary po kay Pastor June at kay Ma'am Carrie Ortega. At syempre po, our very own din. Walang iba kundi ang tambalang Chito at Risa Flores. Happy wedding anniversary. Nabibless din po ako sa mag-asawang ito, sa maliwanag na kapahayagan din po ng kamay ng Panginoon sa kanila. Actually po, gusto ko maging honest sa inyo. Kanina po, nakakakita ako ng mga nagse-celebrate ng anniversary. May mga pastor pa po na nagse-celebrate ng anniversary na silang mag-asawa. So, pasensya na po kayo. Hindi ko po lista, pero happy anniversary po sa inyo. So, yan po ang ating pong mga pagbati ngayong gabi ito. This time, lapit na po tayo sa Diyos.
Tayo po'y manalangin para po sa kanyang gabay. Again, sa lahat ng mga nakatune in na po sa ating pong ministeryong ito, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Nawa, kayo po ay muling mapagpala ngayong gabi ito. Sige po, let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos aming Panginoon, sa gabing ito kami po ay masayang nagpapaabot ng aming papuri at pasasalamat sapagkat napakabuti mo po sa amin. Lord, thank you so much for your faithfulness. Thank you for your love. Thank you for blessing us. Maging sa kung paano mo po kami sinusustain in spite of this pandemic, Heavenly Father. Enough reason for us to thank you, O God. Kaya maraming salamat po at naway patuloy po naming bigyang pagpapahalaga ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Panginoon, ngayong gabing ito, nais naming muling ipagkatiwala po ang ministeryong ito. Higit lalo ang pagbabahagi po ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos, alalahanin mo po ang lagit-lagi inilalapit po namin sa iyo ng mga may sakit na kapatiran po namin. Lalo na po yung nasa aming pong talaan, lahat po ng mga may cancer, pagalingin mo po at mag-provide ka po para sa kanila. Lahat po ng mga may businesses, Panginoon, na amin pong lagit-lagi ipinapanalangin sa iyo, pagpalain mo po ang kanilang mga negosyo. Ang mga naghahanap ng trabaho at ang lagit-lagi pumapasok sa trabaho, Panginoon, ingatan mo po. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa virus na ito. At nawa, painamin mo na po ang kalagayan, hindi lang ng aming pong bansa, kundi lahat dakilang Diyos ng mga bansang apektado ng virus na ito, Panginoon. Sa iyo po kami nagtitiwala na ikaw, dakilang Diyos, ang siyang makapangyarihang gagawa upang ito po ay malunasan. Panginoon, nais po naming ilapit din sa iyo ang anniversary celebration po ng Living Water Baptist Church, Caloocan, at ang Maranatha International Baptist Church, Malabon. Panginoon, isasama na rin po namin ang panalangin para sa matagumpay na musical presentation ng Victory Fundamental Baptist Church at ng Maranatha International Baptist Church, Marikina. Dakilang Diyos, sa iyo po kami patuloy na nag-aalay ng lahat ng serbisyo, Panginoon. And please, Lord, ikaw po ang magbigay ng tagumpay. Lord, thank you rin po sapagkat alam po namin na ikaw ang dahilan kung bakit kami sa buhay na ito ay patuloy na lilingkod sa iyo, patuloy na nakapagbibigay ng pagpapahalaga sa mga bagay na ginagawa mo sa amin. It is because of your goodness, O God. So Lord, ikaw po ang aming hinihiling na muling gagawa para sa aming pong matagumpay na serbisyo ngayon. Ikaw po, dakilang Diyos, ang maparangalan. Thank you so much. And again, sa iyo ko po lubos na ipinagkakatiwala ang aking pong sarili, ang aking pong pagbabahagi ng iyong salita, at nawa ang mga ka-watch party po namin, Panginoon, ma-bless din po sila, ma-enlighten din po sila, ang mga kaibigan po namin na nagpapaunlak sa aming paanyaya, nawa dakilang Diyos, maramdaman po nila ang iyong yakap, ang iyong pagmamahal, at iling ko po dakilang Diyos na ang lahat ng mga nasa paghihirap ngayon, ibangon mo po at patuloy pa rin ang paglapit po namin sa iyo para sa malalayo naming kapatiran, mga nasa iba't ibang bansa. Ingatan mo po sila, gabayan mo po sila, at patuloy na ilayo sa sakuna at anumang kapahamakan. Lord, again, ngayong gabing ito, nais naming marinig ang iyong tinig, mangusap ka po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Makinig po tayo ng special number, and then right after ng special number, ang ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. More faithful than the sun, to rise, the stars to shine, the seasons changed. You are. More faithful than the moon,
to cast your light, the tides to turn again. You are faithful, Lord, never failing friend, unchanging God, eternal Savior. You are faithful, Lord, never wavering guide, unending source, ageless creator. You are faithful, Lord. More faithful than our minds could ever comprehend or words define. You are more faithful than the things we see, and then our feelings seem to fade. You are faithful, Lord, never failing friend, unchanging God, eternal Savior. You are faithful, Lord, never wavering guide, unending source, ageless creator. You are faithful, Lord. As you have always been, so you will always be. The living word, the solid rock who holds our hearts in perfect peace. Oh, you are faithful, Lord, never failing friend, unchanging God, eternal Savior. You are faithful, Lord, never wavering guide, unending source, ageless creator. You are faithful, Lord. You are faithful, Lord. You are faithful, Lord. Amen. Thank you, Brother Samuel, for that very beautiful song and a very good reminder sa bawat isa po sa atin. Sino pa po ba ang makapagpapasinungaling sa katotohanan ng katapatan po ng ating Panginoon? Alam nyo, sa mga hindi po nakakapansin, ngayon po ay buwan na ng Disyembre. Ito po ay katapusan na po ng buwan para sa taong ito. Nagpasimula po ang ating pong pandemic experience noong March. Ngayon po, December na. Nasa ganitong sitwasyon pa rin po tayo. Pero pansinin nyo po kung paano po tayo sinustain ng ating Panginoon. I can say na talagang kung magkakaroon po tayo ng positibong pagtanaw, naging kapahayagan po ang pandemic na ito ng kabutihan pa rin at higit sa lahat ng katapatan po ng Panginoon sa atin. Now, because of that song,
ang Diyos ay kumilos po sa inyong lingkod at nais ko pong magbigay ng mensahe patungkol sa katapatan po ng Panginoon. Let me share with you tonight, the message of the Lord ay entitled, Our God is a Faithful God. Our God is a faithful God. May I request all of you to please open your Bible. Kung meron po kayong Biblia, pakibuksan nyo po. Or kung wala po kayong Bible, pakinggan nyo na lamang po ng maingat ang ating pong pagbasa. Ito po ay sulat ni Jeremiah sa Lamentations chapter 3. Lamentations chapter 3. Tingnan po natin ang mga sinasabi po ng talata mula verse number 21 hanggang verse number 26. Okay? Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Let us pray. Lord, thank you so much for your word. And again, nais namin pong lumapit sa iyo upang hilingin na kami po ay iyong pagpalain, kami po ay iyong kausapin sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos, bigyan mo po ako ng karunungan at kapangyarihang aking kailangan. Alam mo po na ikaw ang aking pinangahawakan. Kinikilala ko po that without you, O Lord, wala po akong magagawa. So please help me. Tulungan mo po ako na maging channel of blessing sa mga tao na makikinig ng iyong salita. Thank you so much. Again, pinupuri ka namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Alright. So, nabanggit ko po sa inyo kanina na kung tayo po ay magpapakatotoo bilang isang typical na tao, medyo confused na rin po tayo sa mahabang panahon ng ating pong mga nararanasan at mga tinitiis. Marahil po sa ilang buwan na yan na nakalipas, marami na rin po kayong mga na-encounter. Marami na rin po mga situations na kung saan medyo talagang nagdadala sa inyo sa pangihina, yung po bang kalagayang tila nawawala na po tayo ng pag-asa. Kaya nga siguro maganda rin na talagang ma-remind ang bawat isa na meron tayong paalala po sa isang programa tuwing umaga. Ano po? Ito po yung Hope Goes On ni Dr. Jess Marasigan. So ito po ay nabuo doon sa pagnanais po na makapagbigay lakas, sigla at pag-asa sa mga nakakaranas po ng mga panghihina, panglulupaypay because of what we are experiencing sa mga buhay po natin. Mga kapatid, ito po ang isang pattern na po pwede po. What I mean to say, this passage, we can consider this passage para tayo po'y mabuhayan ng loob. Kasi po, yung idea po ng verse number 21, kumbaga, nandun po sa kaisipan na kung ano-anong mga negatibo na po, di ba? Ano-anong mga malulungkot na bagay, may hirap na bagay, mga masasakit na karanasan. Doon po sa lahat ng yon, meron pong bagay na sinabi po sa verse 21, this I recall to my mind, therefore have I hope. Ibig sabihin, mula po sa katayuan kung ano-ano na mga nararanasan na po pwedeng magpahina, po pwede pong maging sanhi ng ating pong panglulupaypay, pero biglang pumasok sa isip ang isang bagay na nagbigay ng pag-asa. Yun po ang pinaka-idea, mga kapatid. Ang sabi po ng verse 21, this I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kaya kung tayo po ngayon sa sitwasyon po natin
ay posible po na nandoon na sa talagang ninanakawan na po ng lakas. What I mean to say, kung tayo po'y medyo nasa panglulupaypay na parang nandun tayo sa point na nagninegatibo na po tayo, sana po ito yung ma-recall po natin. Ito po yung maisip po natin na kung saan magbibigay sa atin ng pag-asa na nandiyan ang kahabagan ng Diyos, nandiyan ang masasabi nating awa ng Panginoon, at nandiyan po ang katapatan ng Diyos, mga kapatid, sa ating pong buhay. So the faithfulness of God, I believe, ito po ang isa sa po pwedeng magbigay ng kalakasan sa atin. Sa mundong ito na kung saan puno ng kapighatian, sabi ng ating Panginoon. Sa mundong ito na kung saan pinaghaharian ng Diyos ng sanlibutan na walang iba kundi si Satanas. Sa mundong ito na talagang kung tutuusin po, nagpapahirap sa atin bilang mga Kristiyano because we believe that as believer, this world is not our home. So mga kapatid, sa lahat ng madidilim na karanasan, sa lahat ng matitinding laban, sa lahat ng mabibigat na sitwasyon, sa lahat ng mga negatibong karanasan, sasabihin ko po sa inyo na ang dapat mapasok sa isip po natin ay ang dakilang katapatan ng Panginoon. Yes, my friend, our God is a faithful God. Ang ating pong Diyos ay matapat na Diyos. Ang ganda po nung mga paulit-ulit na binanggit dito, na pagka po pinag-usapan po, yung pong katapatan ng Diyos, meron tayong pag-asa. Kapag yun po pinag-usapan, kanina po, isa sa preaching ko po, doon po sa Glorious Hope, Baptist Church, ito pong verse number 23, nabanggit ko po ito, yung verse number 22 and verse number 23. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. Sabi ko, kapag pinag-isipan po natin yung laki ng blessing na meron tayong merciful God, mga kapatid, napakalaking bagay na malaman natin that our God, He is a compassionate God. Yun po ang po pwedeng magbigay ng lakas po sa atin. Ito po ay mga kapahayagan ng dakilang katapatan ng Panginoon. Yes, mga kapatid, napakatapat po ng Diyos. Yung kahabagan ng Diyos, kung wala po ang mercy ng Panginoon, consumed na po tayong lahat. Wala na pong matitira po sa atin. Kung magpapakatotoo po tayo, yung pong bagong kahabagan ng Diyos tuwing umaga ang dahilan kung bakit hindi tayo nalilipol. Di po ba? They are new every morning, referring to the mercies of God and to the compassion of God. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, for His compassions fail not. Hindi bumibigo ang kanyang compassion, mga kapatid. Great is thy faithfulness. So again, our message for tonight, our God is a faithful God. Ang ganda po, message po ng kanta natin, patungkol sa talagang kapahayagan ng puso, sa katapatan ng ating Panginoon. Now, let me share with you some proofs, in the Bible, ng katapatan po ng Panginoon. At sa anong larangan, makikita natin, mapapatunayan po natin ang katapatan ng Diyos. Number 1, in forgiving us. Amen? In forgiving us. Ang Diyos ay napakatapat sa kanyang pagpapatawad sa atin. Alam niyo po, pagka pinag-usapan po natin yung pong mercies ng Panginoon, ito po'y may kinalaman doon sa kapalpakan at sablay po natin sa buhay. Na kung hindi po merciful ang Panginoon, katulad ng sinabi ko, lipol na po tayo. Di ba? Ang biro ko pa nga lagi kung ang mata natin ay nagkasala at sa bawat pagkakasala dudukutin ang mata po natin, ang tanong ko po, sino sa atin ang may mga mata pa ngayon? Dadalawa naman yan. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, kahit na pinya ka pa, di ba? Pagka sinabing pinya, puro mata po yan. Kung hindi merciful ang Diyos, kahit na parang pinya ka pa, na napakaraming mata, sa pagkakasala ng mata, kung dudukutin po yan, palagay ko po, ubus na rin po ang ating mata. Kung sa bawat pagkakasala po ng ating kamay, ay puputulin ang ating kamay, kahit na po pugita pa, naniniwala po ko ubos ang ating pong kamay. Ang ibig ko pong sabihin,
Kung ang Diyos po natin ay hindi po forgiving God, ano na po tayo? Diba? Kaya nga, napakaganda po na ito po'y ating paksain eh. Sapagkat ang pagkakristyano, hindi po nangangahulugan na hindi na tayo nagkukulang. Ang pagkakristyano, hindi po nangangahulugan na naging perpekto na po tayo. Opo, pinatawad tayo, pero hindi po tayo perpekto. Tayo po ay nasa patuloy na talagang, kumbaga, working in progress. Ano po? Work in progress pa po tayo. Tayo po ay mga talagang nasa proseso pa. Kaya yung sanctification, that is the work of the Holy Spirit daily in the lives of the believer. Pero ano po ang isang bagay na dapat nating maunawaan? Na kahit po Kristiyano na tayo, nandun pa rin yung tendency na tayo po'y sumablay, na tayo po'y malihis, na tayo po'y magkasala. Iba naman pong usapan yung mabuhay ka at manatili ka sa kasalanan doon sa nakapagkakasala ka pa rin. Di po ba? Tingnan niyo po ang sabi ng 1 John chapter 1. In 1 John chapter 1, ang sabi po ng Bible sa verse number 9, if we confess our sins, tingnan niyo po ang ginamit na salita ng sulat ni John. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang konteksto po nito, sulat po ito sa mga mananampalataya na. So the fact na ito pong 1 John ay isinulat sa mga mananampalataya, the fact na sinabi po dito sa ating pong talata, if we confess our sins, meaning kahit itong mga mananampalataya na ang sinulatan, kinikilala po na nandun pa rin po yung posibilidad na tayo po ay makagawa ng kasalanan. Kung titingnan nyo po ang sinasabi po ng verse number 8 at saka verse number 10, diba? Sa magkabilang punto ay idinidiin po sa atin na talagang ang Kristiyano po, nandun pa rin sa posibilidad na makagawa pa rin po ng kasalanan. Uulitin ko po ho, liliwanagin ko po. Iba po kasi yung living in sin and committing sin. Di po ba? So tingnan nyo po ang sabi ng verse number 8. 1 John chapter 1 and verse number 8. Okay? If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Nililiwanag ko po sa inyo, kasi mahalaga po kasi sa pag-aaral ng Biblia, na i-identify natin, i-address natin, sino po ang sinulatan. Ang sinulatan po dito, mga mananampalataya na. Okay? Pero sa kabila po ng mga mananampalataya na ang sinulatan, ito po ang sinabi ng sulat. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Dinadaya raw po ng isang tao ang kanyang sarili, ng isang Kristiyano dinadaya raw ng Kristiyano ang kanyang sarili kung sasabihin niya na siya ay walang kasalanan at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sa verse number 10 naman, kunin natin yung isang idea o yung diwa na gustong iparating po sa atin. Verse number 10. If we say that we have not sinned, yung isa kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Dito naman po sa verse number 10, if we say that we have not sinned, kung sinasabi naman daw po natin na hindi na tayo nagkakasala. Okay? Na hindi tayo nagkakasala, mga kapatid, o nagkasala, we make Him a liar and His word is not in us. So kaya po binibigyan ng emphasis ito, kasi huwag kang magtaka na kahit Christian ka na, nakaka-commit pa rin po tayo ng kasalanan. Iba naman po yung masasabi po nating talagang ini-enjoy. Ano po? Doon po sa talagang bilang tao, may kahinaan pa rin, wala pa tayong glorified body, meron pa rin tayong old nature, at yung pong old nature natin, yan po yung sinful nature, kaya tuwing nagkakasala tayo, manifestation po, na naghahari po yung old nature, naghahari na yung matandang pagkatao po natin, kaya ang hindi raw po nagkakasala ay yung isinilang ng Panginoon, meaning, yung espiritu natin, yung bagong likas natin, yun po ang hindi po nagkakasala. So, napakaganda po na tayo ay humarap sa katotohanan na kahit Kristiyano na tayo, nagkakasala pa rin tayo, posible pa rin po na makagawa tayo ng kasalanan, hindi tama, hindi mabuti na tayo po bilang Kristiyano ay makagawa ng kasalanan, pero nangyayari po yan. At ang sabi nga po, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. So ngayon, ano ang gagawin po natin? Nakasandwich po yung verse number 9.
Diba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So our God is a faithful God, at yun ang sinasabi po ni Jeremiah sa kanyang sulat. Na dahil sa kahabagan ng Panginoon, binibigyan po niya tayo ng pagkakataon. Kaya mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, kapag tayo bilang Kristiyano ay nagkakasala, hindi pangangatwiran, hindi justification ang kailangan natin. What we need is an honest confession to God, and then let us claim the forgiveness of God. At ang sabi po, God is faithful. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alam niyo kung puso ng Diyos ang pag-uusapan sa naisulat po ni John. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 John chapter 2 and verse number 1. My little children, these things write I unto you that ye sin not. Yan po ang maliwanag na kalooban ng Diyos, na kung Kristiyano ka na, do not live in sin anymore. And try your best not to commit sin by the grace of God, mga kapatid. Pero again, katulad ng sinabi ko po, dahil pagka naging Kristiyano, okay, tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, nanahan sa iyo ang banal na Espiritu, ikaw ay may bagong kalikasan, pero hindi po nawala ang matandang kalikasan at naglalaban po lagi yan. Naglalaban po lagi. Yan po yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Yung pong Galatians chapter 5 and verse number 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the Spirit lusteth against the flesh, and the flesh against the Spirit. These two are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Ipinakita po ang larawan na sa Christianity, ang malinaw na larawan po, ito ay labanan ng espiritu at ng laman. Ito ay labanan ng bagong kalikasan at yung matandang kalikasan po natin. Kaya nga ito ang importansya ng feeding. Ito ang importansya ng feasting on the divine verses. Because as you feed your soul, your spirit, lumalakas po yan, magkakaroon ka ngayon ng laban doon sa flesh. Magkakaroon ka ng laban sa old nature, at yung po ang po pwedeng maging dahilan para tayo po ay hindi mabuhay sa kasamaan. Kaya lang po, hindi tayo perpekto. Posible pa rin magkasala po tayo. Kaya lang po, ang hinihingi ng Panginoon, kung ikaw Kristiyano ay nagkasala, hindi yung nangangatwiran pa po tayo. Hindi po yung nagtuturo pa tayo ng ibang tao. No. Wala pong mercy. Wala pong blessing. Wala pong forgiveness doon sa nangangatwiran. Wala pong forgiveness sa nagja-justify ng kasalanan. Wala pong forgiveness doon sa mga dishonest, mga kapatid. Yung dinadaya ang sarili. Yung niloloko ang sarili. At yung po ginagawa pang sinungaling ang Diyos. Sa isip-isip ko po, bakit kailangan pa nating mga twiran kapag ka nagkamali at nagkasala tayo? Samantalang may offer naman ng Panginoon na dahil sa kanyang katapatan, kung ipapahayag daw po natin ang ating kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo po ay patatawarin niya sa ating mga kasalanan at lilinisin niya sa lahat ng ating mga kalikuan. Amen po ba? So yan po ang isang blessing na dapat makita po natin. Faithfulness po ng Diyos yun kung bakit tayo po pinapatawad, mga kapatid. Sa katotohanan, alam naman po natin na nung tayo po inanampalataya, forgiven na po tayo, forgiven. Pero hindi po tayo para konsintihin. Hindi po tayo para i-condone. Hindi po tayo dapat i-tolerate, mga kapatid. Kaya nga meron chastisement, di po ba? Meron pong consequences. Pero ang napakaganda po, di ba? We will learn to humble ourselves before God every time na tayo po'y nagkakasala sa faithfulness po ng Diyos. Because our God is a faithful God, ang sabi po, patatawarin po niya tayo sa ating pong mga kasalanan. That is actually the concept nung sinasabi po ng teksto natin, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is their faithfulness. Alam niyo po, kundi sa mercy ng Panginoon, mga kapatid, consumed na po tayo. And we should praise the Lord because our God is a faithful God. At ang sabi po, if we confess our sins, hindi if we justify, if we reason out, if we make excuses, hindi po yun. If we confess, kung ang meron pong pangako ng kapatawaran ay magkukonfess sa Panginoon, bakit po nangangatwiran pa tayo? Pag mali-mali, pag nagkasala,
So let us humble ourselves before God and ask for His forgiveness every time na na-realize natin na nagkasala tayo, nagkamali po tayo. I remember David, nung siya po'y nagkasala, talagang matindi po ang paghingi niya ng mercy. Kaya inuugnay po natin sa forgiveness yung mercy. Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 51. Psalm chapter 51. Remember, when Prophet Nathan rebuked David, King David, sa kanya naging kasalanan, particularly kay Bathsheba. At first, parang gusto pa pong ikanlong ni David ang kanyang nagawa. Pero alam niyo po, because of that confrontation, talagang na-convict po siya. Kasi diretso po na sinabi po ni Prophet Nathan, "Thou art the man." Ikaw yung tinutukoy ko. Okay? Thou art the man. Alam niyo, yun po ang dahilan kung bakit may Psalm chapter 51. Ang Psalm chapter 51 ay confession po ni David. Ito po ay ang paghingi ni David ng tawad sa Panginoon. Pansinin niyo po ang sabi. Psalm chapter 51 verse number 1, "Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. According to the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee, thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Pansinin niyo po ito, mga kapatid. Si David, after na siya po ay ma-rebuke ni Prophet Nathan, yung mga statement na ginamit niya, di ba? So, mga kapatid, napakahalaga na ma-appreciate po natin na ang Diyos natin ay matapat na Diyos na kung saan nakalaan na patawarin po tayo sa panahon na tayo po'y nagkakasala. Kailangan lang po nating mag-confess sa Kanya. Tandaan niyo po ho, ang true confession sa Diyos, ang paghingi ng tawad sa Diyos, directly to God, hindi sa akin, hindi sa kahit kaninong religious leader. Ang sabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pagka tayo nagkasala, kailangan sinserong paghingi ng tawad sa Diyos. Yung katulad ng makikita natin sa inilarawan po, anong sabi ni David? "Have mercy upon me, according to thy loving kindness." Okay? According to unto the multitude of thy tender mercies. Mga kapatid, our God is a faithful God. He is faithful in forgiving us. Siya po'y tapat sa pagpapatawad po sa atin. Second, God is also faithful in fighting for us. Napakatapat po ng Diyos, mga kapatid, na ipakikipaglaban po niya tayo. Tatandaan niyo po ito, na pag nag-usap tayo tungkol sa laban, sa Kristiyanong konteksto, wala dapat tayong ibang kalaban kundi si Satanas. Satan is our enemy. At ito po ay klaro sa Bible. Remember, ipino-point out po ni Peter na sa usapang gawain, sa usapang Kristyanismo, our enemy, our adversary is no other than the devil. Okay? 1 Peter chapter 5 verse number 8. Ang sabi po, "Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour." So matindi ang kalaban, di po ba? So, ang sabi po niya, mga kapatid, whom resist is steadfast in the faith. Diba? I-resist daw po ang kalaban. Si Satan po yan. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. O ano po ang idiniin po sa atin? Okay? Maliwanag po, mga kapatid. And the God of all grace. Yung Diyos daw po ng lahat ng biyaya. Kanina, mercy ang pinag-uusapan natin. Ngayon, grace naman. Alam niyo po, sa katapatan po ng Diyos, ito po ay masasabi natin na naipapahayag sa kanyang pagiging mapagbiyaya at pagiging mahabagin, mga kapatid. So dito po, nililiwanag na may kalaban po tayo. Kaya nga, ang paalala po, sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 10 and verse number 12 and 13, di po ba? Particularly, yung sinabi po sa verse number 13, "There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful." Di po ba? So, huwag kang maging matatag sa sarili mo. Ang katatagan natin, Panginoon. Di po ba? Ang pwede natin panghawakan, Panginoon.
Wala tayong tatag sa ating sarili. Kaya nga kung babalikan nyo po, sige, 1 Corinthians chapter 10. Hindi ba sa verse number 12, ang sabi po, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. So ito po'y paalala, huwag kang manangan sa sarili mo. Huwag mong isipin na ikaw ang matatag, ikaw ang malakas. Wala po. Wala pong tunay na matatag sa atin. Tanging Diyos lang po. At dahil nga po, may Diyos tayo na po pwedeng panghawakan, matapat na Diyos, ang sabi po, walang pagsubok, walang anumang tukso, walang anumang laban, there hath no temptation taken you, but such as is common to man, but God is faithful. Amen? Matapat daw po ang Diyos. Mga kapatid, sa Romans chapter 8, yan ang ipinapangahas ni Apostol Pablo. The reason why Paul is very confident because the Apostle Paul is claiming that his God is faithful and then yun ang kanyang pinangahawakan po. Ang sabi niya, what shall we say? Then, to these things, if God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ang kakampi natin, sino pwedeng managumpay sa atin? Mga kapatid, tatandaan niyo po ito. Ang pakikipaglaban at ang pakikipagbaka sa Panginoon. Kung Kristiyano po tayo, lahat ng laban natin, laban po yan ng Panginoon. Let us trust the Lord because He is faithful. Hindi niya tayo hahayaan dahil matapat siya, ipakikipaglaban po niya tayo. Yan ang kinlaim ng mga tao po ng Diyos, even in the Old Testament. That is the claim of David. The battle is not ours, the battle is the Lord's. Amen? Yun po ang kanyang pinapangahas. Ang sabi po ni Moses doon sa mga tao, the Lord shall fight for you, you shall hold your peace. Pagka po ikaw ay may sitwasyong mabigat ngayon, kapag ka ikaw ay may laban na kinakaharap ngayon, tatandaan po natin ang importante na panghawakan mo, may matapat na Diyos, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, sasamahan ka niya, tatayuan ka niya, ipaglalaban ka niya. Bakit? Sapagkat siya'y matapat na Diyos, siya po ang makikipaglaban para sa atin. The Apostle Paul experienced in his life being forsaken. Yes. Pero ano po ang kanyang masasabi po nating naging tatag at lakas? Naalala niyo po sa 2 Timothy chapter 4, okay? Maliwanag po na sa kanyang ikalawang sulat kay Timoteo, medyo makabagbag damdamin ang kanya pong masasabi nating approach nung sinabi po niya ang matinding mga naranasan po niya sa buhay niya sa ministeryo. Nakaranas po siya na may tumalikod sa kanya, nakaranas po siya na may kumalaban sa kanya, nakaranas po siya na iniwanan po siya, pinabayaan po siya, pero ang kanyang binigyang emphasis ay ang sinabi po ng verse number 17. In fact, sa verse number 16, magandang espiritu po ito na kung tayo po nakakaranas ng hindi magagandang karanasan, hindi po tayo dapat mag-isip ng masama sa kapwa natin o kahit sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa atin. Manapa ang ating pong dapat panghawakan, iwanan man tayo ng lahat ng tao, may matapat na Diyos na hindi kanya iwanan sa lahat ng sitwasyon sa iyong buhay. 2 Timothy chapter 4 please. 2 Timothy chapter 4 and verse number 17. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthen me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion, and the Lord shall deliver me from every evil work. Diba? Bakit ganun ka-confidente si Apostol Pablo? Diba? Para din po sa mag-asawa po yan. Diba? Pagka alam mong faithful ang asawa mo, confidente ka. Para din po sa mga partners po natin sa business yan. Pagka alam nyo pong tapat ang partners natin, confidente ka. Para din pong sa usapan po nung laban po yan, na kapag ka alam mo na matapat, yung pong pinangahawakan, confidente ka. Yun po ang gusto kong maintindihan nyo po. Higit kanino pa man, sa Diyos tayo pwedeng maging confidente because God is faithful, and because God is faithful, He will fight for us. So again, our God is a faithful God. Amen? Faithful in forgiving us. Faithful in fighting for us. Ano man ang laban natin mga kapatid, ano man po ang hirap na dinadanas po natin, kung kayo po ay wala pang katiyakan ng inyong kaligtasan, magpapasimula po ang inyong pagsasama ng Panginoon sa inyong kaligtasan. Dapat po ating tiyakin ang ating kaligtasan. Tiyakin po natin na siya'y nasa sa atin na po at tayo ay sa Kanya. At kung tayo po'y Kristiyano, wag natin pagdudahan ang matapat na Diyos. Alam niyo po, may mga pagkakataon na kapag nag-isip po tayo, bakit ang Diyos, sa kabila ng kung tutuusin,
sa usapang likas ng tao, hindi naman natin natural yung maging faithful, di po ba? Pero ba tayo pinagkakatiwalaan ng Panginoon? Di ba? Tapos ang Diyos natin napakatapat, ba't di natin siya magawang pagkatiwalaan? Di ba? Bakit sa problema kinakaharap mo, para bang kung itrato mo, para bang hindi kaya ng Diyos, para bang walang magagawa ang Diyos? Bakit kapag ka po dumarating na po tayo doon sa mga negatibong sitwasyon sa buhay, para bang ang pakiramdam natin, hindi na naging matapat ang Diyos? Tatandaan niyo po ito, God is ever faithful at dakila ang katapatan ng Panginoon. Sa ating pong teksto, balikan po natin mga kapatid, sa Lamentation, pansinin niyo po ang sabi ng verse number 24, The Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. The Lord is good to them that wait for Him, to the souls that seeketh Him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Anuman ang sirkumstansya, anuman ang sitwasyon, anuman ang laban, anuman ang problema, anuman ang sakit, anuman ang hirap, anuman ang mga negatibong nangyayari sa buhay po natin, meron tayong matapat na Diyos na po pwede nating panghawakan, po pwede nating sandalan, mga kapatid. Napakahalaga na ito po ay ating matutunan sa ating pong mga buhay. Sabi ko nga, sa ating pong mga naranasan na sa buhay na ito, kasi kanina po, ang binigyang pansin ko po sa message, our God is reliable. Our God is ever reliable. Kaya pag tinignan nyo, pwedeng magkaugnay eh. Because our God is a faithful God, therefore, He is a reliable God. Di ba? Pagka faithful reliable di po ba? So, at alam nyo po na lahat na ng kadahilanan nasa atin para panghawakan po natin ng Diyos. Kasi kung ang pag-uusapan, yung perfection, di po ba? Our God is perfect. Kung ang pag-uusapan, kapangyarihan, our God is powerful. Kung ang pag-uusapan, yung napatunayan, our God is proven. Di ba? Subok na po siya, mga kapatid. Kaya nga, yung mga past experiences natin, yung mga past victories po natin, yung lahat na mula doon sa katayon, minsan susubukin ka lang talaga eh. Dahil may mga imposible sa tingin mo noon, sinagot ka ng Panginoon eh. May mga laban na ang akala mo, hindi mo kaya noon, binigyan ka ng tagumpay ng Panginoon eh. So, yung mga ipinatunayan na ng Panginoon sa iyo, yun po ay sapat na dahilan para tayo po ay lalong pumanatag. Amen? At sinasabi ko po sa inyo, higit kanino pa man, may matapat na Diyos na makikipaglaban para sa atin. Diba? Yun ho ang akin laging pinangahawakan. Hindi po para ipaglaban ko ang aking sarili. Hindi po para ipagtanggol ko ang aking sarili. Hindi po para ako ang humarap sa laban. Ang paniniwala ko po, may Diyos na makikipaglaban para po sa atin. Kaya kapatid, bawat isa po sa atin, whatever battles, diba, you are facing, we are facing right now. So let me tell you this, na may matapat na Diyos na makikipaglaban para sa iyo. Amen? Panghawakan po natin siya. So pangatlo po mga kapatid, our God is a faithful God. He is faithful in fulfilling His promises to us. Diba? So siya po ay matapat na kung saan po tutuparin niya ang mga pangako niya sa atin. Actually po, ang atin po pwedeng panghawakan, like si Abraham, hindi po ba? Ginamit po niya yung eksaktong word for faithful is He that promised. Alam nyo, may mga pagkakataon po, pinag-iisipan ko lagi ito eh. Ito naman po mga ilustrasyon lang. And please, do not interpret na ako po ay negatibo o parang may gustong siraing bahagi po ng tao. Ano po? Like for example, yung mga businesses. Diba? Sinasabi ko po, may mga pagkakataon po na tayo, para makakonbinsi ng tao, minsan talagang ipapangako natin ang lahat eh. Lalo na nga po, di ba? Minsan madali po tayong matempt doon po sa mga inyo-offer sa atin na talagang pati langit ipinapangako po sa atin eh. Hindi naman po salvation ang message, kundi negosyo naman, di po ba? O kaya yung pagkakakitaan. Sometimes ganun po eh. Nang tao po kumita lang, talagang ang gaang-gaang magbitaw ng pangako. Di po ba? So, ang gusto ko pong i-point out, bakit yung mga tao na kung tutuusin, like for example,
pagka po pinag-usapan natin yung mga sales talk na tinatawag, di po ba? Ang idea po ng sales talk, ito po isa usaping business. Siyempre po, pagka po may produkto, lahat ng magaganda sasabihin about the product. And then, kalaki po ng magagandang sasabihin yung mga promises. Okay? Pero bakit maraming mga tao po, kung tutuusin, naranasan na po ang maraming pagkakataon na kung saan doon sa mga pangako, di ba? Pero lagi, naluloko at naluloko pa rin. Nadadala pa rin ng mga promises ng tao. Siguro po, mas lalong makabagbag damdamin ito kapag ang pinag-usapan natin yung mga pangako ng pag-ibig, di po ba? Na nung pong nagliligawan, punong-puno ng pangako, di po ba? Kahit po sa mga, di ba? Politician po natin. Yun po yung, kaya nga nauso yung kasabihan na ang mga politician talagang kapag ka po nangangampanya yan, pati langit, ipinapangako di po ba? So, talagang ano po, lahat na, pati mga mukha nyo, ipasisimento ko, di po ba? Pati mga mukha, ipasisimento. Pero nung naluklok na po, yung mga kalsada, talagang baku-bako at hindi na ilagay sa proyekto, di ba? Yun po yung mga masasabi po nating reality na nararanasan natin. That people easily, nagbibigay pangako na ito po ay nasisira. Pero bakit naniniwala tayo sa pangako? Di ba? Kaya nga sa kahulihan, nasasaktan tayong masyado. Kasi nakumbinsi tayo ng mga pangako ng tao. Pero bakit sa larangan at usapang tao naging madali sa atin na atin pong panghawakan ang pangako ng tao na wala naman po tayong matibay na masasabi po nating pruweba? Pero ang Diyos, sa kanyang salita, nangako, pero parang ang hirap nating panghawakan. Di po ba? Hanggang ngayon, marami pa rin pong bagsak doon sa but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ba? Ang ibig sabihin po, pangako po doon, and all these things shall be added unto you. Yun ang pangako. Yung mga tao, gustong-gusto yung pangako na yon, na hindi po tinignan yung tuntungan ng pangako. Bakit ang sabi ng Panginoon, idaragdag niya lahat ng pangangailangan, ibibigay niya lahat ng pangangailangan. May tinuntungan po yung pangako ng Panginoon But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? Give and it shall be given you. Ang Bible po, mga kapatid, full of God's promises. And you know what? Our God is a faithful God. And He is faithful in all His promises to us. Lahat po ng kanyang pangako, mga kapatid, He will surely fulfill it. Ito po ay kanyang tutuparin. Kaya nga sabi ko, pag inaral nyo po ang Biblia, kahit itong, di ba? Kasi si Jesus Christ po ay naihula na, nabanggit na po yan sa Old Testament. Kumbaga sa idea po, ito'y nagkaroon ng katuparan at ang pangako, mga kapatid, siya ang magiging tagapagligtas at tayo po ay naging recipient, benepisyo, tayo ang naging katuparan ng pangako ng Panginoon. So ngayong gabing ito, di ba, sa buhay po natin, napakalaki ng magagawa ng ating pangahawakan sa napakatapat na Diyos. Uulitin ko po, ang Diyos po natin ay matapat na Diyos. Our God is a faithful God. Napakatapat ng Diyos. Faithful in forgiving us. Faithful in fighting for us. Faithful in fulfilling His promises to us. Diba? Sa kanyang mga pangako po sa atin, ang Diyos ay tunay na masasabi nating matapat. Kaya nga, yun po yung dapat maging inspirasyon po natin sa buhay. Yun yung dapat maging motivasyon po natin. Yun ang dapat maging pundasyon at matibay na tatayuan po natin. The faithfulness of God. Mga kapatid, napakasarap na ngayong gabi ito, tayo po ay napaalalahanan. Nagkasala ka? Ba't mananatili ka dyan? Samantalang may matapat na Diyos na nag-o-offer ng kapatawaran sa iyo kung ikaw ay magpapakababa, hihingi ng tawad sa Kanya. Yung laban na kinakaharap mo ngayon, yung problemang meron ka, diba? Bakit
haharapin mo sa sarili mo yan. Bakit mo hayaang masira ka dyan? Ba't hayaan mo na talagang sobrang maapektuhan ka niyan? Samantalang may faithful God na makikipaglaban para sa iyo. Okay? So sa buhay po natin, bakit po tayo pumapayag na mas pinangahawakan natin ang pangako ng tao samantalang nahandyan ng faithful God na tumutupad sa kanyang pangako? Mga kapatid, I hope and I pray na ngayong gabing ito, tayo po ay muling pinagpala po ng Panginoon. Sana po, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay napalakas, na-encourage po sa ating pong mensaheng ito. Nawa, sa puso at isip natin, isaksak po natin ang katotohanan that our God is a faithful God. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang ating matapat na Diyos, ang ating pong mapangahawakan sa ating buhay. Kahit sabihin mong Kristiyano ka na, hindi ka po pwedeng mabuhay nang hindi mo pangahawakan ang katapatan ng Diyos. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. There hath no temptation taken you, but such as is common to man, but God is faithful. Hindi niya tayo hahayaang subukin ng higit sa ating kaya, kundi sa mga pagsubok, bibigyan niya tayo ng kakayahan upang ito'y ating mapagtagumpayan. The Lord shall fight for you, you shall hold your peace. If God be for us, who can be against us? Yan po ang mga pangahawakan natin. Because in reality, the battle is not ours. The battle is the Lord's. And then, God is faithful in His promises. For all the promises of God in Him are yea, in Him are amen. Yan po ang maliwanag na sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay amen to the glory of God the Father. Mga kapatid, ang ating Diyos ay tapat na nangako. Muli po, ang panalangin ko, ang mga naririnig po nating mensahe sa ating ministeryong ito ay pawang magamit ng Panginoon sa ating pong araw-araw na paglakad sa buhay na ito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, lubos po ang aming pasasalamat sa iyo sa naging pangungusap mo sa amin sa pamamagitan ng mensahe. Lord, kailangan po naming lahat ng mensaheng ito. Sapagkat tendency po namin na manghina. Tendency po namin na malupaypay at bumigay. Tendency po namin na magnegatibo sa mga nangyayaring sitwasyon. But we praise you, Heavenly Father, because of this message. Lord, I pray that you will use this message to encourage us, to enlighten our minds, to strengthen us, O God, and may we continue to rely on you, O Father. Thank you so much sa gift ng buhay na walang hanggan. At thank you so much, Panginoon, sa assurance na meron po kami sa mga pangako mo sa iyong banal na kasulatan. Panginoon, hiling ko po na kung meron mga dapat i-confess sa iyo, nawa kami po ay huwag magdalawang isip na ito po ay aming ilapit sa iyo sapagkat ikaw naman ay nagpapatawad dakilang Diyos. Ikaw ay matapat na patatawarin mo kami, Panginoon. Dakilang Diyos, nawa tulungan mo kami sa laban na meron po kami. Bawat nakikinig ngayon, Panginoon, sa mga laban namin sa buhay, nawa nakatulong ang mensaheng ito, paalala na may matapat na Diyos na nakikipaglaban para sa amin. At Panginoon, nawa naisip din po namin na malaking tulong na dahil ikaw ay matapat, panghawakan namin ang iyong mga pangako at huwag pag-alinlanganan. Thank you so much, O Lord. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang bawat pusong nahasikan ng iyong binhi na nawa ito'y magusbong at tumubo at magbunga sa aming mga buhay. We praise you, O God. We thank you, Heavenly Father. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon ngayong gabing ito. Payagan nyo lang po, ho. Ipapaalala ko lang, bukas po
Siyempre, sa mga taga Living Water at sa mga taga Victory, yung service natin, 9 a.m. po yan. So, ang inyong lingkod, ang mga ngaral po sa atin tomorrow sa Living Water Baptist Church at Victory Fundamental Baptist Church, sa service natin, kasama po ang ating dalawang misyon. Sa hapon po, mga kapatid, ito po ay ang musical presentation ng Victory Fundamental Baptist Church. At pagkatapos po ng service natin ngayon sa hapon, kasi ginawa ko na pong magkaisa po yon. Yung service natin, service po ito ng Victory Fundamental Baptist Church, at ang highlight po natin, bukod sa preaching, yung pong musical presentation. After po natin, yun naman po ang oras ng Maranatha International Baptist Church, Marikina. At ang dalawang magse-celebrate na gawain po ay ang Living Water Baptist Church, Caloocan, at ang Maranatha International Baptist Church, Malabon. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na nagpapasalamat sa Diyos sa ating malayang pagkakataon na makapagsalo-salo sa kanyang banal na salita. Purihin ang ating Panginoon. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and the summer's midday I'll sing up there the song of victory.